Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan na si Kendrick from Gensan at siya ay mag-i-exam ngayong March 11 at good luck kabayan at sana ay pumasa ka sa EPS topic exam. At ang video ko ngayon ay para dun sa mga mag-i-exam. Nagsimula na ngayon ang EPS topic exam KLT 22 ngayong 2025. Ito ay simpleng advice ko lang sa inyo para maiwasan yung bumagsak sa EPS topic exam. Unang-una ay dumating sa DMW, pumunta kayo sa DMW isang oras bago ang inyong EPS topic exam. Dahil yan ay may mga sasabihin pa sa inyo kung ano yung mga hindi dapat at dapat nyong gawin sa loob ng binyo ng EPS topic exam. Makinig kayo sa sasabihin ng mga proktor. Pag sinabi sa inyo na huwag tumingin sa katabi, huwag tumingin sa kabila, huwag tumingin sa monitor ng iba, ay huwag matigas ang ulo. Isa pa ay huwag ninyong pipicturan yung monitor ng computer. Dahil yung iba dyan, kalimitan kasi dyan, pag yung lumabas na yung score sa exam, tapos nalaman nila na pumasa sila, naabot nila yung passing grade, yung iba ay pinipicturan yung screen. Siyempre, halimbawa sasabihin sa magulang o sa kaibigan na pumasa sila sa EPS topic exam, ay huwag ninyong pipicturan yung screen ng monitor ng computer. Dahil bawal na bawal yan. Ayaw nila ng ganun. Pag nakita kayo na pinicturean ninyo yung monitor ng computer, ay automatic yung bagsak na kayo. Kahit alam niyo na pumasa kayo sa EPS topic exam. Sayang lang ang pinagpaguran. Kaya makinig sa sinasabi kung ano yung sinabi nila na wag gawin, wag nyo nang gawin. Dahil sayang lang ang effort ninyo sa pagpunta sa DMW. Isa pa, wag ninyong kakalimutan ng passport. Napaka-importante niyan kapag kayo ay mag-i-exam. Yung passport ninyo, wag ninyong kakalimutan. Saka ballpen. Tapos, ito pa yung isang advice ko sa inyo. Halimbawa, one day bago yung exam ninyo, halimbawa, sa susunod na araw ang exam ninyo, ito ay advice ko lang naman sa inyo, nasa inyo pa rin naman kung gagawin ninyo o susundin ninyo o hindi. Ang ginawa ko kasi noon ay kinabukasan yung exam ko o kaya ay sa makalawa, o halimbawa Sabado ngayon, tapos sa Lunes yung exam ko, Sabado ngayon, ay hindi na ako nagbasa. Tinigilan ko na yung pag-memorize ng mga vocabulary. Dahil ang gusto ko talaga noon, pagdating ko sa binyo, ay relax yung utak ko. Kasi yung ginagawa ng iba dyan, kahit nandun na sa DMW, isang oras bago yung exam, basa ng basa, memorize ng memorize. Sa totoo lang ay wala nang papasok sa utak ninyo. Mapapagod lang yung utak ninyo, may stress lang kayo. Kaya ang payo ko dun sa mga mag-i-exam, ipahinga nyo yung utak ninyo isang araw bago yung exam. At makakapag-isip kayo ng mabuti sa oras mismo ng exam ninyo. Tapos habang naghihintay kayo, halimbawa nandun kayo sa DMW, relax lang. Kumbaga ay makinig kayo ng music o kaya ay magbaon kayo ng saging para pamparelax kasi pagdating sa exam, napaka-importante ay huwag kayong kakabahan. Dahil na-experience ko yan dati nung may classmate ako na talagang magaling. Magaling talaga siya. Pag nagmamock test kami nun sa school, ay halos ma-perfect niya yung mock test namin. At pagdating nga ng exam, ay muntik pang bumagsak dahil kinabahan. Yan ang pinaka-importante, huwag kayong kakabahan. Tapos ito yung ginagawa ng iba pa. Hindi ko naman ito trinay dati. Pero ang ginagawa ng iba, para daw sila pumasa sa EPS topic exam, yung iba, na-prove nila na totoo. Pero yung iba naman hindi. Pero nasa inyo din naman yan kung gagawin niyo o hindi. Yung iba, ang technique ng iba ay nagsusuot sila ng brief na pula o kaya panty na pula para daw pumasa sa EPS topic exam. Para daw swerte. Tapos yung iba naman ay naglalagay ng barya sa bulsa o kaya sa ilalim ng sapatos para daw pumasa sa EPS topic exam. Tungkol sa mga bagay niyan ay nasa sa inyo na rin naman yan kung gagawin ninyo. Kasi yung iba,
Ang sinasabi nila ay pampatanggal daw ng kaba kasi nga ang iniisip nila, sigurado sila napapasa kasi nga nagsuot sila ng brief na pula o kaya panty na pula o naglagay ng barya sa bulsa. Ayun, dahil sa ganun na ginagawa nila, nababawasan yung kaba nila. Kaya nakakapag-isip sila ng mabuti. Pinaka-importante talaga, ang baon ninyo pagdating sa exam ay vocabulary. Yan talaga yung kailangan yung baunin. Nasa inyo na yan kung gagawin nyo yung mga naglalagay ng barya sa bulsa or nagsusuot ng panty na pula o brief na pula. Ay ano naman, wala namang ano tayo dyan. Nasa inyo pa rin naman yung decision kung gagawin nyo yun. Pero ang pinaka-importante ay magbaon ng maraming Korean language vocabulary. Tandaan, wag magpapalate, wag kalimutan ng passport, at sundin kung ano yung mga sinasabi ng proktor para kahit papano, hindi kayo manghihinayang sa effort na ginawa ninyo pagpunta ng DMW. Isa pa, pag may nakita kayo na Koreano o Koreana sa exam dun sa binyo, ay wag ninyong kakalimutang bumati. Kailangan kasi dyan ay sa una pa lang ay ipakita nyo na magalang kayo at makakatulong yan para sa inyo. Huwag niyong kakalimutan yan. At dun sa mga mag-i-exam ngayong March, ay good luck sa inyo. Sana ikaw nanonood sa video ko ngayon, ay sana ay pumasa ka sa EPS topic exam.